Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon? Okay, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Sige po, bago po tayo magsimula ay pakinggan po muna natin ang aklat ng mga awit. Ang sinasabi dito ng Panginoon, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Sino bang katulad ng Diyos na si Yahweh, na sa kalangitan doon nakaluklok? Buhat sa itaas, siya ay tumutunghay, ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula kapanglaway, itong mahihirap, kanyang itinataas, kanyang nililingap. Sa mga prinsipe ay sinasama, sa mga prinsipe nitong bayan niya. Ang babaeng baog, pinagpapala niya, binibigyan anak para lumigaya. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, patuloy ka namin pinupuri dahil karapat dapat lamang na ika'y purihin, sambahin at dakilain ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, kailanman. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagpapabaya. Ikaw ang Diyos, Lord, na puspos, Panginoon, ang kadakilaan at karangalan. Kaya karapat dapat na sambahin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya patuloy ka namin tinataas. Pinapasalamatan ka namin, O God, sa umagang ito. Dahil ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagpapabaya, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Ang iyong kapangyarihan ang patuloy naming nararanasan sa bawat araw ng aming mga buhay. Panginoon, naniniwala po kami na kami ay nabubuhay lamang dahil sa iyong kapangyarihan. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, ang aming mga buhay ay nakasalalay sa iyong mga kamay, hininga, pagkilos at buong pagkatao namin. Kaya wala kaming dapat sambahin, Lord, na wala kaming dapat itaas, kundi ang iyong dakilang pangalan. Kaya sa umagang ito, nais ka namin na parangalan, nais ka namin na iluwalhati, Panginoon, nais ka namin na mabigyan karangalan at kaluguran, Panginoong Diyos, dahil ikaw ang Diyos na karapat dapat, Lord God, na patuloy naming purihin dahil napakabuti at ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Kaya patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, Ama. Nagpapasiyasat kami ng aming mga puso. At patuloy namin tinatanggap ang iyong pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. At linisin mo po kami, Panginoon, ng banal at makapangyarihang dugo ng iyong bugtong na anak upang maging karapat-dapat po kami sa aming pagsamba sa iyo. Walang hadlang, Panginoon, na malaya kang kumilos sa aming buhay, maging sa aming kalagitnaan, Ama. Hinihingi po namin ang iyong gabay at pagsama, Panginoon, sa aming pagsamba. Hayaan mo po, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos at ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na ipaparanas mo sa umagang ito, Panginoon. At naniniwala po kami kapag kasama ka namin, patuloy kami magtatagumpay dahil ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming Diyos na nagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo para, Panginoon, sa aming katagumpayan sa lahat ng gawa ng kaaway, maging, Panginoon, sa mga sitwasyon na aming kinakaharap. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos kailanman na hindi nagpapabaya. At sa oras na ito, Lord God, nawa malugod ka sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, sa aming pagsambang ito, Panginoon. Maging mabangong samyo ang lahat ng aming gagawin. Kaya, Lord, pangunahan mo po ang iyong mga lingkod na gagamitin sa umagang ito. Simula sa praise and worship team, maging sa iyong abang lingkod na maghahayag ng mga mensahe mo. Gamitin mo sila mightily, Panginoon. Ang kapuspusan ng karunungan, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa. At Lord, ibaba mo sila sa iyong banal na harapan upang ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maluwalhati, at ikaw po ang maparangalan. Ang pangalan mo lamang ang patuloy na maitaas sa aming pagsamba. Maging sa iglesia mong ito sa Caridad Unida, Panginoon. Lord, patuloy ka namin pinapasalamatan, Ama,
dahil ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Patuloy ka namin na ikaw po ang aming tagumpay sa lahat ng aming mga kinakaharap, mga problema, pagsubok, mga sitwasyon, Panginoon. Ang iyong dakilang kapangyarihan ang patuloy naming maranasan ng iglesia mong ito. Kaya wala kaming rason na hindi kami magpuri at sumamba sa iyo. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo sa kabila ng aming naranasan, Ama. Patuloy kami, Panginoon, magpupuri sa iyo at ang buhay na ito, patuloy mong gamitin para sa iyong karangalan at kadakilaan, Ama. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo po, Panginoon, na sa loob ng iglesia mong ito, ng tahanan mong ito, ang iyong pagkilos ang aming maranasan, ang kapangyarihan mo. Hindi namin pinapayagan anumang espiritu ng kaaway, Panginoon, kundi ang iyong banal na espiritu lamang ang siya naming ina-acknowledge at wini-welcome sa umagang ito. Maraming salamat po. We are, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na aming tagumpay sa umagang ito, Lord God. Ikaw ang aming victorious God, Lord. Kaya ikaw lang po ang aming tinataas. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming Panginoon, sarili naming tagapagligtas. Ito po ang aming samo, ang aming dalangin na may pagpapasalamat. Amen, amen. Thank you, Lord. Good morning po sa bawat isa. Ayan, what a joy it is na magkasama-sama po ngayong umaga sa presensya po ng ating Panginoon. Kaya no matter what week we've had, today is a reminder na ating Panginoon ay mabuti, our God is faithful, and our God is worthy of all our praises. Sabi po sa Psalms 118, verse 24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So, iwan na po natin yung mga distractions behind. Focus po tayo sa ating Panginoon, and let's worship Him with all our hearts. Palakpak po natin ating kamay. Awitan po natin ating Panginoon. Wanna sing. And there's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day, we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. We say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sige po, tayo umikot, kamayan po natin sila. Bawat isa. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day, we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus, Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Amen. Let us rejoice sa presensya po natin, Panginoon, ngayong umaga. There's a new and good thing na gagawin po ang Panginoon ngayon.
We'll leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Our joy doesn't come from our feelings, from our situation. It comes from knowing Jesus. Kaya patuloy po natin siya awitin with joy and gladness sa ating mga buhay. Let's sing. This is the day you've made, so I'll rejoice and be glad in it. And this is where I believe you are more than enough. You're more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, it is. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Jesus, come what may, you are worthy of all, you're worthy of all my praise. You are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord.
joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, I will bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, it is. Yes, it is. The joy of the Lord, it is my strength. Yeah. Amen. Tunay nga po na yung ating pagsambang ginagawa ngayon, yung ating mga pagpupuri sa ating Panginoon, it's never about us, it's not about us, it's about Jesus. Only Jesus saves, only Jesus satisfies, and only Jesus deserves all our praises ngayong umaga. Kaya let's worship Him, let's continue to sing these songs with surrender sa ating mga puso, ating Panginoon, as we lift Him up and declare His goodness and faithfulness. Who else is seated on the throne and reigns on high alone? No one but Jesus. Who else could pay the sinner's wage, be death upon that frame? No one but Jesus, only Jesus, the name above all names, so worthy to be praised. Jesus, only Jesus, forever glorified, forever lifted high. Who else would trade the life for mine? A perfect sacrifice. No one but Jesus. You alone deserves the highest place, my King for all my days. No one but Jesus. Jesus, only Jesus, the name above all names, so worthy to be praised. Jesus, only Jesus, forever glorified, forever lifted high. Jesus, only Jesus, the name above all names, so worthy to be praised. Jesus, only Jesus, forever glorified, forever lifted high. No one but you, Jesus. Holy, holy is the Lord Almighty. All of heaven roars, now and evermore. King of glory, hallelujah.
Hallelujah, God be praised. Hail the risen one, now and evermore. Holy, holy is the Lord Almighty. All of heaven roars, now and evermore. King of glory, hallelujah, God be praised. Hail the risen one, now and evermore. Holy, holy is the Lord, is the Lord Almighty. All of heaven roars, now and evermore. King of glory, hallelujah, God be praised. Hail the risen one, now and evermore. Holy, holy is the Lord God Almighty. Is the Lord Almighty. All of heaven roars, now and evermore. King of glory, hallelujah, God be praised. Hail the risen one, now and evermore. Jesus, only Jesus, the name above all names, so worthy to be praised. Jesus, only Jesus, forever glorified, forever lifted high. Jesus, only Jesus, the name above all names, so worthy to be praised. Jesus, only Jesus, forever glorified, forever lifted high. Holy, holy is the Lord Almighty. All of heaven roars, now and evermore. King of glory, hallelujah, God be praised. Hail the risen one. We sing holy, holy are you, Lord. Holy, holy is the Lord Almighty. All of heaven roars, now and evermore. King of glory, hallelujah, God be praised. Hail the risen one, now and evermore. Holy, holy is the Lord Almighty. All of heaven roars, now and evermore. King of glory, hallelujah, God be praised. Hail the risen one, now and evermore. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up.
of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne. We cry, holy, holy, righteous one who shed his blood. He proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. Who else? Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. There is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. There is no one. Only you, Jesus. There is no one. Only you, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to
your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for bringing us here ngayong umaga. Kasama namin mga kapatiran, kasama-sama nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. Thank you for reminding us that this is your day, that your joy is our strength, and that you alone deserves our praises, and that there's truly no one like you, Panginoon. Kaya patuloy na ilagay niyo po ito sa aming mga puso, patuloy na nawa, kung paano ka nangusap sa inyong mga salita, ay ganun din, mangusap ka ito sa pamamagitan ng inyong salita namin maririnig. Let us not just hear the word, but actually live it sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. We love you, Jesus. This I pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Okay, pwede mo bang pakibati mo ng inyong katabi at pakisabi sa kanya isang pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. Ayan. So, kasi iba ngayon lang natin nakasama. Ayan. No, kaya nating inawit, napakaganda na ating inawit. No? Only God deserves all the praises na meron tayo sa umagang ito. At purihin po ang Panginoon, tayo biniyayaan niyo muli ng pagkakataon na tayo ay muling magkasama-sama. Welcome po sa ating Sunday worship service. And sa maging sa mga meron nung first time na nakasama natin ay nagagalak po kami na kayo ay nakasama sa umaga na ito at maging sa mga nanonood sa atin online. Isang pinagpalang Sunday morning sa inyo pong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa serye ng ating pag-aaral. Ito pa rin yung tema natin for this month. We are to be guided by God's wisdom. Sabihin nga ninyo lahat, guided by God's wisdom. Ayan, napakahalaga, napakahalaga na yung wisdom na nanggagaling daw sa Lord ay yun na nag-guide sa atin. Yun yung siyang nagiging gabay natin sa ating pong mga buhay. I think Tuesday ata yun, Last Tuesday, may delivery kami sa bahay. May diniliver ang Shopee sa bahay. Order po ang aking misis, si Ate Jazz, order siya ng isang item na order siya ng sapatos actually. Pero sapatos na para sa apat ang paa in order namin. So, pagdating nung deliver, parang nag-init ang ulo nung misis ko nung deliver kasi nung tinesting ko namin, sinuot namin do sa aso namin. Sabi ko, nagmukha siyang pagong, parang ibang itsura niya. Tapos ganun siya ng ganun. Ganun siya ng ganun nung naglalakad. Tapos, maya-maya, pinifigure out namin paano isusuot. Talagang mamaya, parang nainis na miss ko, tinanggal. Sabi niya, sosoli ko yan. Kasi habang tinatanggal niya, pakita ko, yung part na tinatanggal ko rin yung kabilang paa, ko parang pahaba yung sinulid ata nung tinatanggal ko. So, naalala ko yung word niya, sabi niya, mukhang naloko tayo. Meron ba sa inyo dito yung meron kayong ina-expect na isang bagay, tapos yung parang na-scam ka? No? Meron.
No, di ba? Pagkita mo, ang sarap-sarap nung tapa, tapsilog, ang daming gulay, mga gano'n, daming laman. Tapos pagdating sa'yo, ilang butil lang, parang giniling lang yung ano, no, yung nilagay. Di ba? O kaya minsan umorder tayo ng isang napakagandang damit. For example, damit. Di ba? Yung model do sa picture, yung mga manikin do sa SM, pag nakita mo, wow, bagay ito sa akin. Bago pagsuot mo, mukha kang butete, mukha kang isda. Di ba? Di bagay. No, sabi na, scam na naman ako nito eh. O kaya yung iba mga mahilig gumala. No, di ba, maganda yun eh. No? Pagkita mo, ay puntahan ko to, ang galing, ang ganda talaga. Ano to, ang tawag doon, Instagrammable. Yan, ganyan talaga. Pag nakuha ko talagang pipicture ako dito. Pagdating mo doon, hindi lang pala ikaw ang tao. No, ang dami-dami pala ninyo. Di ba? Tawag natin dyan, minsan, ay naloko tayo. Parang na-scam tayo, na nagbayad ka, nag-effort ka, tapos hindi pala. No, doon sa ina-expect mo, kaya meron tawag yung mga kabataan, yun, expectation versus reality. Di ba? Madalas daw nangyayari yun sa buhay ng tao. Either kayo yung naloko, or ewan ko kung meron naman dito yung naloloko, nang i-scam. Meron ba doon sa, ewan ko yung katabi nyo, kung mukhang scammer yung yung katabi ninyo, yun yung either ikaw yung naloko, naisahan ka, or ikaw yung nang-i-scam, or yung nanloloko. Sabi doon, sa mga ganung pagkakataon daw, kailangan pala natin tong God's wisdom. Sabihin nga ninyo ulit lahat, God's wisdom. God's wisdom. No, kailangan natin na yung talino na galing sa Diyos, when you choose things in life, kailangan daw pala natin ng guidance ng Lord. Parang giniginawa ko dito. Parang last Sunday, pawis yun nandito. Pero ngayon, para tayong nasa Iceland. last week, para tayo nasa Dubai eh. Pero ngayon, para nasa na tayo. No, nasa Iceland. Pero okay yan, maganda yan. Okay, pero alam nyo, kung meron daw pinakadelikado pala, alam nyo, naloko ka ng sarili mo. Oh, totoo ba yung Kuya Perch? Pwede ba yun? Niloko ko sarili ko. No? Alam nyo, ang sabi ng Bible, sa teksto natin ngayong umaga, sabi niya, Jeremiah 17:9. Jeremiah 17:9. Ito yung text natin ngayong umaga. Sabi doon, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Tagalogin natin. No? Ang puso, sabay-sabay tayo, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay at lubang masama. Sino ang makauunawa nito? No. In the Old Testament, we are reminded, yung puso daw, madaya. No, meron ba ditong may puso? Lahat tayo may puso dito, no? Yung puso na tinutukoy dyan, hindi lang yung literal na heart. No, na meron tayo na tumitibok-tibok, tapos minsan barado ang puso, ganun, or minsan high blood kayo. Hindi lang yung basta literal na part ng katawan natin, but the inner self, no, yung kaibuturan natin. The one who makes decisions, the one who feels. Ito yung ating puso na tinatawag. Kaya, in the Old Testament, yun ang sabi ng Bible. Kung meron daw minsan mahirap na mandaya, yung puso. Pinaka sa lahat ng bagay. Napakasama daw ng puso na yan. No, yung pulang pong puso natin, the inner side of us. Ngayon, pagdating sa New Testament, ito sabi, Mark 7:21-23, o sabay-sabay tayo. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, o mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkahinggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Verse 23, ang lahat ng ito ay nanggagaling saan? Sa puso, at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Pansinin nyo, Old Testament, sinabi ni Jeremiah yan, madaya ang puso. Pero pagdating sa New Testament, si Jesus mismo nagsabi, ang problema ng tao, hindi lang pala yung mga panlabas. Yun sabi ko kanina, yung mga nabili mo, nakausap mo, nadaya ka. Kung meron daw pinakadelikado pala, ang problema, yung nasa loob natin. Amen? Yung nasa loob. O huwag nyo natingnan yung katabi nyo. No, titingnan natin ngayon yung sarili natin. Paano ba nangyayari daw na itong ating puso, kapag hindi tayo nag-ingat, tayo pala yung nai-scam natin ang sarili natin. Minsan may isip natin,
okay tayo, no? Okay tayo sa buhay natin. Kahit na may kasalanan, yung ating puso. Pwede isipin natin na okay naman ang relationship ka sa Lord, pero malayo ang puso natin sa Diyos. Kaya title natin ngayong umaga ay ito, The Danger of Deception. Kapag ang puso ay hindi mo pwede pagtiwalaan. Ayan. Parang nakakatakot ang Kuya Birds, ha? Parang ano, ha? When the heart cannot be trusted. Bakit kaya nangyayari ito sa buhay natin? Sabi nga dito, we start with this thought. The heart is not always a safe guide. Hindi raw lahat ng nararamdaman natin ay tama. Totoo hindi. Diba? Sumakay kami sa ng jeep. Tapos pag may tumabi sa, may sumakay. Tapos medyo gulay-gulay nito ang damit. Tapos medyo payat. Ano, di ba? Payat. Tapos, di ba, minsan tayo, suspicious agad, di ba? Ano isipin mo? Adik to, adik. No, adik to, di ba? Yan agad, sinasabi agad ng isip mo, siguro to, mandurobo to, magnanakaw to. Mukhang may maloko, di ba? Minsan, daw sabi doon, hindi raw pala basihan na ang puso natin, guide natin. Pabalik ulit ako sa sinabi ko kanina. Kung meron daw tayong pinakakailangan guide, it should be God's wisdom, not our heart. Bakit? Kasi nga, sabi nga rito, hindi lahat, porque nararamdaman natin ay tama. O mamaya, isa-isahin natin yan. Bakit daw sinabi na ang puso ay hindi dapat lagi ito ang basehan natin sa ating buhay? Especially when we make decisions in our life. So, first of all, sabi rito, unang-una, bakit hindi ko pwede pagtiwalaan ang puso ko? Kasi sabi ni Jeremiah kanina, yung puso daw, yun ang pinanggagalingan na lahat ng klase ng kasamaan. So, first and foremost, yung palang puso natin, it can deceive us. Sabihin nyo lahat, deceive. Deceive. Alam niyo yung deceive? Nadaya. No? Sabi doon, linlangin. No? Dayain. Maaring dayain tayo ng ating mga puso. Napakadirekta ng Bible law pagdating sa puso ng tao. Hindi sinabi ng Bible, tingnan nyo ha, doon sa text natin uli. The heart is deceitful above all things. Sa lahat. No, sa lahat. And desperately wicked. No, hindi na sinabing medyo masama. Hindi. Pero wicked, grabe. Who can know it? No, Tagalog. Ang puso'y mandaraya, higit sa lahat at lubhang masama. Hindi na sinabing masama. Lubhang masama. Tingnan nyo ha. Sabi kaya ang hirap intindihin. Na yun ang sabi ko, ayun hindi ako may sabi niyan. Ang Bible ang may sabi ng bagay na yan. Kaya kung meron daw pala, first and foremost, bakit Kuya First, hindi ko dapat pagtiwalaan all the time ang aking nararamdaman, ang aking puso? Bakit? Kasi hindi pala ito ang seat or dito pala nakaupo lahat ng uri ng kasamaan. Pag pinag-aralan ho natin yan sa panahon natin, yan parang very opposite, di ba? Hindi ako nagsabi, Bible ang may sabi. Old Testament, Jeremiah, Mark, Jesus, in the book of Mark, sinabi ng Lord, ang puso talaga madaya yan. Lahat ng hindi maganda dyan nanggagaling sa puso na yan. Pero pansinin niyo, bakit tayo nadadaya sa panahon natin ngayon? Minsan nakakakita ko ng mga post na ganito, follow your heart. Sundin mo ang puso mo. Di ba? Nung panahon namin nila Kuya Kirby, may paboritang kanta si Kuya Kirby noon eh. Ang sabi nung kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin mo na lang. No, sundin mo na lang. Nung panahon lang namin yun. No? Pero ngayon, naiba yan, nag-evolve yan. Lagi ko naranabi, just follow your heart. No? Sundin mo kung ano sinasabi ng puso mo. Di ba? Kaya minsan kahit mga kabataan maraming kabataan ngayon, maraming Gen Z ngayon, na nadadali nitong follow your heart. No, bakit? Kasi sinabi, crush ko siya, di ba? Crush ko siya, ganyan. No, binati ka lang, tinext ka lang nung crush mo, o kinawayan ka lang, may nakasabay ho kasi ako ganyan sa sa jeep eh. Sabi na, mahal ko na siya. Sa loob-loob ko, mahal mo na? Kinawayan ka lang, mahal mo na agad. Di ba? Yung definition ng love, sabi na, eto na, siyempre, yung guy naman, medyo nakahalata. Mukhang may pag-asa ako, ha? Can I get your number, please? Di ba? Okay na yan. Diba? Okay, mahal ko na siya.
Di ba? Follow your heart. Ito kasi na sinasabi ng karamihan sa mundo. Pero sabi ng Diyos, baliktad eh. Oh, be careful with your heart. Ano pa mga pamantayan ng mundo ngayon? Tignan nyo, ha? Especially mga young people. Makinig kayo maigi sa mga nakatatanda sa inyo. Di ba? Na, first of all, follow your heart. Next, ano sabi? Be true to yourself. No. Kung ano ka, yung ka. Wala akong magagawa. Ganito talaga ako eh. Mga ganon, di ba? Mag-adjust ka. Ganito ako eh. Di ba? Uso yan ngayon. Di ba? Wala akong minsan, kahit nga minsan, walang pakundangan na ang tao. Di ba? Bakit? Kasi, ganon ako eh. Pinanganak akong ganon, unawain mo naman ako, ganito at talaga ako. Di ba? Kaya nga ang gulo-gulo na ng lipunan natin ngayon. Minsan ang bata, hindi na maintindihan kung ano siya. Di ba? Kaya nga, problema yan sa ibang bansa ngayon eh. Ang tawag doon, ano yung may rainbow, ano tawag doon? Yun, di ba? May ganoon, di ba? Gender issues. Sabi ng iba, hindi ko maintindihan kung ano ako. I identify myself bilang aso. Ano, pwede pala yung gano'n, no? I identify myself bilang isang pinto. Meron ba lang gano'n? Sabi ko, ano nangyari sa mundo? Kasi gano'n ako eh. Sabi na gano'n ako. Di ba? Hindi ko na maintindihan ang takbo ng mundo natin ngayon. Ang matindi na ito, proud pa. No, proud pa. No, kaya nga may pride. No, pride man. Imagine mo, binida mo pa. Binida mo pa yung kahunghangan ng puso ng tao. Di ba? Bakit? Be true to yourself. No. Kung ano ka, yun ka. No. Ibandera mo pa. Di ba? Yan ganyan ang pamantayan ng mundo ngayon. Ano pa? Di ba? Ang sasabihin ba? Follow your instinct. Di ba? Lalo sa mga misis, di ba? Bakit amoy? Ano ka, ha? Mabango ka. Di ba? Sabihin lang, laging tama ang instinct ni nanay. No, sabi ko na nga ba eh. Di ba? Yan na ngayon, nararamdaman ko na yan eh. Yan ang pamantayan ng mundo natin ngayon. Di ba? True, ka lang sa sarili mo. Then sundin mo kung ano sinasabi ng instinct mo. Alam niyo yung instinct? Yung biglang decision mo. Yung biglang isip mo. Yun agad yun. Yun yung instinct. Hindi na pag-aaralan. No, kaya nga instinct eh. Minsan, hindi na pag-aaralan. Banat ang banat. Gawa ng gawa. May labas agad ang gusto sabihin. Ending, sira ang buhay. Ito pa isa. Oh, mga uso ngayon ito eh. Hinanap ko to isa-isa. Ano pa sabi? Deserve ko to. Diba? Pagod na ako. Isang buwan na, isang linggo ko nagtrabaho, deserve ko to. Diba? Kaya, kakain ako magmumukbang ako kasi deserve ko to. Diba? Deserve, puro sarili. Diba? Kaya, wala kang ipon kasi deserve ko to. No, kaya, yan, deserve mo talaga yan. Nga, pagdating sa dulo. Diba? Yan ang yan ang kumakain sa sistema ng mundo ngayon. Diba? Pero sa dulo, ano ang ending ng tao? Okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Diba? Kaya nawawala yung boundary. Kaya pagdating doon, ano sabi? Yung puso ng tao, okay lang yan. Kahit mali na, okay pa rin yan. Diba? Hindi na okay sa pananaw ng Diyos, pero okay lang yan. Kasi be true to yourself. Deserve mo kasi yan. Diba? Alam mo, yan ang mga bagay na nilalagay ni Satanas sa mundo, sa buhay ho natin ngayon. Kaya nangyayari, hindi na tayo kailangang lukuhin pa ng demonyo para lukuhin natin yung ating sarili. Most of the time, mas pinagtatanggol pa natin yung ating kasalanan. Most of the time, binibigyan katwiran pa natin yung ating mali. Minsan, nagiging normal na, kagaya niyan, nagiging normal na kapag kahit hindi kalugdan ng Diyos. Oh. Parang tao lang yan. Pag tinanong mo, ewan ko, katanungin yung katabi mo, sabi mo, okay ka lang? Di ba? Sabihin ng katabi mo, okay lang ako. Di ba? Wala naman akong problema. Pero deep inside, may nararamdaman. Hindi yun ang totoo. Alam nyo, ganon din ang puso. Ganon din ang puso ng tao. Bakit? Maaring dayain tayo ng ating puso. Yes, totoo naman yung feelings mo. Valid yun. No, totoo yan. No, nararamdaman mo yan eh. Pero remember, hindi laging tama ang feelings mo. Amen? Yan, wala na akong kausap. Nagalit na sa akin ang lahat. Diba? Nagdamnam ako eh. Okay yan, valid yan, magalit ka. Ano yan, emosyon yan eh. Pero hindi lagi tama yan. Minsan malakas ang desires natin. Gusto ko talaga to, kaya deserve ko to, gagawin ko to. Pero hindi lahat ng gusto mo makakabuti sa'yo. Amen? At lastly,
Bakit tayo nadadaya ng ating puso? Maaari nating bigyang katwiran kahit na mali. Kahit na mali. Kaya nagiging problema, our feelings are real, pero hindi mo siya pwedeng asahan sa buhay. Bakit? Ang sabi ng Kawikaan, chapter 14, verse 12, hindi lahat ng mukhang tama sa mata ng tao ay tama sa mata ng Diyos. Tandaan niyo ho yan. Especially young people. Sabi ng Kawikaan, may daang matuwid sa tingin ng tao, pero kamatayan ang dulo nito. One time nakakita ako ata sa Facebook nung ano yun, yung issues about teenage pregnancy. Aba, may gender reveal. Isang 14 years old na babae at isang 17 years old na lalaki. Wow, talaga ha? May gender reveal. Mayroon pang binida pa. As Christians, we should not normalize yung mga ganoong bagay. No. Pag nangyayari kasi nagiging tama sa panahon natin ngayon. Na para bang, gawin mo kasi gusto mo. Yan ang standard ng mundo ngayon. No. Bakit? Kasi hindi natin naunawaan, hindi natin namamalayan. Sa dulo pala lang yan, kamatayan ang dulo nito. Gaano karaming relasyon ang nasira? Bakit? Kasi nung tumibok ang puso, o pagdating sa dulo, hiwalay. No. Parang binaypas ang puso, di ba? Iyak-iyak. Di ba? Gaano karaming mga pagkakamali sa buhay ang naranasan ng tao dahil sa hindi sumunod sa naisin at warning ng Diyos. Ngayong umaga, please, no, tandaan ho natin. Sabi nito, don't follow your heart. No? Don't follow your heart. Let your heart follow God. Amen po ba ron? Amen? No? Huwag mo sundin lang basta ang sinasabi ng puso mo. Pero hayaan mo na yung puso mo sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Amen? Because there is that promise pagka ito ang ginawa ng puso natin. Okay, sabi na ito, tingnan natin. Yan, di ba? Tingnan natin. Next. The heart produces evil from within. No, bakit hindi ko kailangang asahan ang puso sa panahon ko ngayon? The heart produces evil from within. Ayun pala. Meron palang nilalabas yung pusong yan. No, may nilalabas pala siya sa ating buhay. Ano yun? Sabihin natin sa teksto natin. Mark 7:21-23. Saan ang gagaling itong mga bagay na to? Yan, nilagyan ko ng yelo. Sabi doon, sa loob. Sapagkat sa loob, deep inside of you, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya upang, pakiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, pagmamayabang, at kahangalan. Ano sabi ng Bible? Lahat ng yun. Lahat ng mga kasalanan na pinagbabanggit sa aklat ng Marcos ni Jesus, ano sabi doon? Lahat ng yan. Lahat yan. Saan ang gagaling? Sa kapitbahay? Hindi. Ang ito ay galing sa puso. At ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa Kanya. Galing lahat yan sa inner self, inner man ng tao. Alam nyo, lahat ng hunang yan, bago yan makita sa labas, nagsisimula muna sa loob. Bago pa magkaroon ng aksyon, tandaan natin na meron nangyayari sa loob ng puso ng tao. Natatandaan nyo tong mamang to? Pinag-aralan natin siya couple of months ago. It was King David. Natatandaan ninyo? King David. The man after God's own heart. Napakaganda ng ugnayan nitong mamang ito, nitong taong ito sa Diyos. He is a great worshiper, he is a great king, at talagang napakagaling niyang hari. Victorious, napakagaling itong mamang ito. Pero sabi doon, failure often begins with small compromises. Ano yun? Ano yun? Ibig sabihin yung kaya first? Lahat daw ng mahalaking mga pagbagsak sa buhay nagsisimula saan? Sa maliliit-liit na kompromiso sa buhay. David, started lang naman saan? Saan nagsimula si David? Yan, isang araw. Hindi sumama sa gera, patingin-tingin. Ganun-ganun. Nagsimula naman, tingin-tingin lang naman siya nakakita ng sexy, naliligo. Diba? Mata. Inner man, inner self. Doon nagsimula. Alam na natin ang kasaysayan, ano nangyari. Hindi na nakontento sa mata lang, pinakuha yung babae.
No, pagdating sa loob, pinakuha niya na, tapos sinibingin na sa loob ng sa palasyo. Ang matindi doon, nabuntis niya. Ngayon, si Bathsheba. Problemang malaki to. Paano ko cover up to? So, tawagin yung asawa. Yung asawa, faithful sa kanya. Ano nangyari? Ending, pinapatay niya. Yung asawa ni Bathsheba, si Uriah. Di ba? Nagkagulo-gulo. So, nagsanga. Pero nasaan nagsimula? Sa simpleng pagtingin lamang ni Haring David. Di ba? Sin rarely begins with a dramatic decision. Tandaan natin yan. Wala namang adik agad sa una pa lang. Wala namang professional na scammer agad sa una pa lang. Wala namang sigurong mamamatay tao agad sa una pa lang But lahat yan nagsisimula saan? Nagsisimula sa maliit-liit na bagay. Wala ko natatanda ang bisyon na nagsimula sa sugapa agad. Hindi. Di ba? Saan nagsisimula ang bisyo? Di ba? Saan na nagsisimula ang bisyo? Ba? Nagsimula sa patikim-tikim. Doon lang yun Di ba? Pinilit kong gustuhin. Bisyo yung nagsimulang lumalim. O, di ba? O, hindi ako may sabi, kanta nga nagsabi nung kantang yun di ba? Doon nagsisimula yan. No? Yung tipong, sabihin sa'yo ng tropa mo, sige na, ito naman, one time lang Isang shot lang. Ikaw naman, parang di ka lalaki naman. Sige na, ligawan mo na. O, hindi na, ganyan. Okay lang yan, sige na, papading ka. Ikaw, hindi ka marunong parang di lalaki, mga ganun pa yan Di ba, mga nakakalalaki talaga. Ikaw naman, ayok kasi makantsawan ako, sige, sunod ka naman. O yun, humakbang ka na ng isa. Pag ganun-ganun ka na. Di ba, sunod sa'yo, sige nga, ikaw nga. O di ba, doon ba sisimula? Lahat ng yan. Hanggang mas namatatang tayo. Sige na, wala naman si Mrs. No, okay lang. No, pling-pling lang to. Yung mga narinig ko yan, pling-pling lang to, okay lang yan. Di naman namin sasabihin, secret lang, secret. O, di ba? Wala naman si Pastor Larry. Wala si Pastor Larry talaga dito, no? Nasa Karisa, no? Okay lang yan, wala hindi makita ni Pastor. Diba? But we forgot. May Diyos na nakakita sa atin. Yung maliliit-liit na yun Di ba? Huwag ka nang mag-exam. Pare-pareho tayo, tropa tayo, one for all for one. Bagsak ang isa, bagsak tayong lahat. Huwag ganun, di ba? Okay na, sige, kaysa awayin ako ng mga tropa ko, okay lang. Diba? Doon tayo bumibigay sa ganoong mga sitwasyon. Diba? Kaya tingnan niyo yung sequence. Nagsimula saan? Isip. Doon. Puso. The desire. Inside. Tapos ano sunod? Naisip mo. Nga. Tama to. Pwede akong iwanan ito. Mapapahiya ako. Kaya kailangan kong isip. Naglaro lahat sa isipan mo. Tapos ano ba? Ay, nag-desire ka na. Kailangan makuha ko to. Kailangan ma-accomplish ko to. Ending, gagawa ka na mula sa desire, gagawa ka na ng decision mo. Okay, paninindigan ko to. Sinabi ko to gagawin ko yan. Ending, action. Gagawin mo na. Diba? Saan nagsisimula again? Doon sa puso ng tao. Isang maliit na kompromiso, isang lihim na pagnanasa, hindi mo pinatawad, nasama ng loob, pagsisinungaling, naging paulit-ulit na, in our Christian life, prayer life, na unti-unting nawawala, Bible na hindi mo na binubuksan, isang kasalanang tinatanggap na natin sa buhay at nagiging parte na ating buhay. Ang ending, nasasanay ang puso ng tao. Unti-unti tayo nasasanay. Ano nakakatakot? Kapag yung dating bagay na nakokonsensya ka, hindi mo ka na nakokonsensya ngayon. Yan ang greatest deception ng heart. Yung dati, parang, ayoko nga, parang may nagko-convict sa'yo, no? Parang, kasalanan to hindi ko dapat gawin to. Pero ngayon, okay lang, wala ka nararamdaman. Normal na kasi, normal na. Yun ang pinaka nakakatakot. Dati, pagka meron kang something na nararamdaman, umiiyak ka sa presensya ng Diyos. No. You come to God in your prayers. Pero ngayon, wala na. Okay lang, kahit magkasala, wala nang pagsisisi. Dati, sensitive tayo sa convictions ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Pero ngayon, pagtatanggol pa ang kasalanan. Dati, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Pero ngayon, hinahanap natin ang mga paraan para gawin ang gusto ng puso natin. Sabi nito, mga kapatid, that is the danger of
deception. Sabi ng James chapter 1, verse 14 to 15. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Natutokso ang isang tao kapag siya'y nadadala ng kanyang sariling desire. Yung sinabi ko kanina. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. Yun na. Nagiging dahilan para magkasala na. And sin, when it is full-grown, gives birth to death. Na pag full-blown na yung kasalanan, ayun, ending ay kamatayan. Maring literal na kamatayan, o spiritual na kamatayan, o ang ating relationships na kamatayan ay nangyayari. Kaya paalaala ho sa atin ngayong umaga. Ano sa to? Tingnan ninyo, kapag nasanay ang puso sa kasalanan, ano mangyayari? Iisipin mo, normal lang yan. Okay lang yan. Kagaya ng mga pamatayan ng mundo ngayon, okay lang yan. Ba? Wala namang makakakita eh. Wala namang magsasabi ng mali sa iyo. Diba? But we are asked this morning, Proverbs 4:23, above all else, sa lahat-lahat, ito pinakamahalaga. Ano sabi? Guard your heart. Bantayan mo yung pusong yan. Bakit? Kasi lahat ng desisyon mo, lahat ng sinasabi mo, nanggagaling mula dyan sa puso na yan. Kaya mga kapatid, paalala sa atin sa umagang ito, ano ho? Lagi daw tayong, huwag tayong maging komportable sa kasalanan. Kasi hindi ho nangangahulugan na tama ang bagay na yan. At panghuli, ang sabi nito, bakit hindi kailangan pagtiwala ng puso? Why? Because the heart itself, it must be transformed. Kailangan mabago yung puso. Ano gagawin natin, Kuya Perts? Anong ginawa kay Pastor Larry nung dati? Angiogram ba tayo? Pupunta tayo sa Bautista Hospital, sa Cavite Med. Papacheck up talaga natin yung literal na puso natin. Sabi nito, it must be transformed. Bakit? Ezekiel chapter 36:26. Ang sabi ng Lord, di ba? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Di ba? Ang masuwain ninyong puso, gagawin kong pusong masunurin. Hindi ako nagsabi niyan, ang Diyos ang nagsabi. I will give you a new heart. Bakit? Kasi yung old heart natin, yung lumang puso natin, ay sabi na, napakarumi niyan. Hindi mo mapagkakatawalaanan. But I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Sa English, a heart of stone, pusong bato. Pusong bato. Ano yung sabihin ng Kuya Pers? Batong-bato ang aking puso. Yung wala nang pakiramdam. Wala nang wala nang conviction. Sanay na. Bato na nga eh. Pero bibigyan ng Diyos ng a heart of flesh. Yung sabihin nung talagang tumitibok. May dugo. Meron. Yun tinutukoy ng Diyos dyan. The transformation ng ating mga puso. Anong kailangan nating gawin kapag yan ang nangyari sa ating buhay? Tandaan ho natin mga kapatid, hindi lang behavior ang binabago ng Diyos. Nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, narinig natin yan. Nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, Kuya Pers, alam mo, dati mainitin ang ulo ko. Alam mo, Kuya Pers, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, lagi ako nandedekwat. Di ba? Alam mo, Kuya Pers, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, lagi akong pasaway. Ganyan, di ba? Alam nyo, hindi lang yun ang binabago ng Diyos. But God renews our heart. Ano kailangan? Kailangan natin ng truth and transformation na nanggagaling sa Panginoon. Okay, may sasabihin natin, okay, nakaranas ako ng failure, sabihin natin, I will try harder next time. Ayan, di ba yung mga quotes na narinig ko eh. Just try harder. O, di ba sabi, I will become a better person. Di ba? I will become a better person. Pansin niyo na problema sa lahat ng mga sinasabi natin kanina, puro ako. Hindi mo kayang baguhin ang puso mo. Only God can transform our inner self and our hearts. Paano natin magagawa ang mga bagay na ito? Tatlong bagay. Tignan natin. How do we guard our hearts? Tandaan natin itong tatlong to. Number 1, search your heart. Tingnan mo. Check natin ang puso natin ngayon. Magpapa-check up tayo sa Lord sa umagang ito. Paano kaya mangyayari yon? Na i-check natin daw ang ating mga puso. Sabi na Psalms 139, verse 23 to 24,
Ang sabi niya, search me, O God. Nagpapasiliksik yung sumulat si Haring David. Nung kanyang nagkagulo-gulo na yung kanyang buhay, na-overwhelm na siya ng kasalanan. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, search my heart. Know my heart. Testingin mo ako, Lord. Tingnan mo yung mga iniisip ko. Tingnan mo, Lord, kung mayroong mga offensive ways sa akin. Diba? And lead me to the right way, everlasting. Ang Diyos kasi ang nagpapakita kung ano tayo. Tandaan ho natin yan. Pwede nating lokohin ang ibang tao, no? Pwedeng sa labas, yan ang tingin lang sa'yo, pero hindi natin pwedeng lokohin ang ating, ang Diyos. No? Kung mayroong magpapakita sa atin dito ngayong umaga, walang iba, kundi ang salita na ang Diyos no, sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Dapat meron tayo lagi nito pala. No? Pag umaga, at the end of the day, Lord, search me, O God. Tignan mo, Lord, kung ano naman ang puso ko. Baka sa maghapon, Lord, kung ano-ano na naging laman nito, naging masama ang aking puso. Lord, search me, O God. At naniniwala ako na ito ay ipapakita sa atin ng Diyos. Pangalawa, you search your heart. Number 2, submit to God's Word. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is alive and active. Kung meron daw palang kayang bumago sa buhay, ang salita ng Diyos. It is sharper than any double-edged sword. Mas matalas pa yung salita ng Diyos kaysa sa kahit anong espada. Sabi niya, it penetrates to the dividing soul and spirit. Sa puso ng tao, tumatagos yan. It judges through the attitudes of the heart. Papansin ninyo, gano'ng kahalaga sa buhay natin ang salita ng Diyos. Kaya minsan, pag wala, alam nyo, pag wala ang laman ng isip natin, ano yung lalaman yan? Lalaman na yan ni Satanas ng iba't ibang basura sa isipan at sa puso ng tao. Kaya ngayon, napakahirap talaga kasi ang daming umaagaw sa atensyon natin. No. If you don't have a regular time reading God's Word, aasahan, ano pang aasahan natin? E di siyempre, ang makakarga dyan, yung kung ano yung mga ini-scroll mo, kung ano yung mga napapanood mo, kung ano yung mga nangyayari sa issue sa paligid, yan ang ma-overwhelm sa isip at sa puso natin. Nasaan ang patungkol sa Diyos? Nawala na, kumunti na ng kumunti. Pero ito pala, minsan masakit. Tama? Minsan mapapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Parang ang pinagtatamaan ako na ito, ha? Diba? But that's the Word of God. Tumatagos sa buto, kasukasuhan, hanggang sa inner soul natin. Ano kailangan gawin? Magtampo sa Diyos? Umayaw sa Diyos? No. You submit to God's Word. Bakit? It brings life to us. At panghuli, sabi ito, how do we guard our heart? We surrender to the Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu ang siyang kasama natin ngayon sa ating buhay. We need the transformation of the Holy Spirit. Pwedeng alam natin lahat ng nakasulat sa Bible, pero hindi ka pa rin nagbabago. Maraming ganun. Sa Ulado Bible, no, alam verse by verse, pero ang gulo ng buhay. Hindi mo makita na pinamumuhay ang salita ng Diyos. Pwede natin marinig lahat ng sermon ni Pastor, pero nananatili pa rin tayo sa kasalanan. Maaari nating malaman lahat ng mga truths, pero hindi natin may sa buhay. We need God's transformation. Hindi lang to, stop doing bad things, kundi letting God transform us inside their hearts. Sabi ng Romans chapter 12, do not conform. Huwag kayo umayon sa takbo ng mundong ito. Anong takbo ng mundong ito? Yung mga sinabi ko nung una. No, huwag na tayo umayon doon. Christian ka eh. No, Kristiyano ka. Huwag ka gumaya sa iba. Diba? Nakakaya. No. We should be steadfast. Kasi ito ang sabi ng Lord. Kristiyano ako. Nakikita ako ng Lord. So hindi ako dapat pareho nitong iba. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sinong babago niyan? Ang Banal na Espiritu. Then, saka mo pa lang matetesting kung okay sa Diyos, pleasing at perfect will ng Lord. Minsan, hanap tayo ng God's will sa buhay natin.
Ito ba ang gusto ng Diyos sa akin? Ito ba yung gusto ko lang? Bakit hindi ko malaman kung anong God's will? Because we don't surrender ourselves to His Word and to the Spirit. So, ending natin ngayong umaga. Don't just follow your heart. No. Sabi ng mundo, follow your heart. Follow your instincts. But this morning, we are told, don't just follow your heart. Tanong mo sa sarili mo, teka, ano ba sinasabi ng Diyos? Pag uwi ninyo mamaya, pagbalik nyo sa school, pagbalik sa trabaho, basehan natin, teka, ano ba sabi ng Lord? Ano ba yung narinig ko sa small group namin? Ano ba yung nabasa ko na salitaan ng Diyos? Pangalawang tanong, binabago ba ng Diyos ang aking puso? No. Don't just follow your heart. But, ano ang panawagan sa atin sa aklat ng Kawikaan? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. It means all of your trust is in God. Okay? Huwag kang manangin sa sarili mong karunungan. Kahit magaling ka, kahit mataas ang grades mo, kahit bright student ka, no, huwag kang aasa doon. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa and He will guide you sa tamang landas. You will experience the right and God's wisdom sa lahat ng desisyon natin sa ating buhay. Mga kapatid, pwede ho tayong dayain ng ating puso. No, normal yan, nangyayari yan. At bahagi talaga yan ng buhay natin. Pero, ang truth ng Lord ang naglalantad sa atin. Ang biyaya ng Diyos, yun ang bumabago sa puso ng tao. Hindi natin kayang baguhin sarili natin. Lalong hindi natin kayang baguhin si nanay. Hindi natin kayang baguhin si tatay. Hindi natin kayang baguhin ang asawa ninyo. Hindi natin kayang baguhin ang kapitbahay ninyo. Hindi natin kayang baguhin yung ibang tao sa paligid natin. Pero ang Diyos kayang baguhin tayo. Amen? Kaya kung binabanggit ito, minsan hindi nababago ang sitwasyon natin. Hindi nababago ang paligid natin. Bakit? Ikaw muna kasi ang kailangang baguhin ng Diyos. Kaya, wala tayong option, kundi ito. Ang puso, isuko sa Diyos. Ang pusong binabago ng Diyos. As if we're telling the Lord this morning, Lord, ito ang aking puso. Lord, ito ang sarili ko ngayong umaga. Tingnan mo, Lord. Search my heart this morning. No? Ako naniniwala, ang Banal na Espiritu ay nasa ating kalagitnaan at nagko-convict sa atin. Ano kung meron akong prayer when I was studying this message, na sana sa umagang ito, ipaalala, kalabitin tayo ng Diyos yung puso natin para ma-remind man lang tayo na, there's something na kailangan kong ayusin sa Diyos. No, parang pupunta tayo sa ospital ngayon, pero hindi tayo pupunta sa literal na ospital. Lalapit tayo sa great surgeon ng puso. Sabi ng Lord, I will give you a new heart. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. If you're willing to ask the Lord this morning, Lord, eto puso ko, isusuko ko po sa iyo ngayong umaga. Kasi ang puso, ang siyang binabago ng Diyos. At walang makakapagbago niyan. Tandaan natin, ang Diyos lamang sa buhay natin. Tayong lahat, tayo mo ko, tayo iman lang. Panginoon, sa umagang ito, salamat dahil ikaw ang nagpapaalala sa amin, Panginoon. We thank you, Lord God, for your word this morning. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na siyang kumakausap sa aming mga puso. There are times sa aming buhay na mas pinili po namin gawin at sundan ang sinasabi ng aming puso, ang sinasabi ng aming isipan. At dumating nga nga, Lord, minsan sa point ng buhay na naging okay na ito sa amin. Pero Lord, sa umagang ito, we are asking you, Holy Spirit, to convict each and every one of us this morning, Lord. Paalala mo sa amin, Panginoon. Paalala mo sa amin yung unang kaugnayan namin sa iyo, na mabalik kami, Panginoon, in the right direction, in the right track sa aming relasyon sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa nagdaang mga panahon ng aming buhay na sinunod lamang namin ang aming sarili, na sinunod namin ang aming sariling gustuhan. Hindi ka namin
tinanong, hindi kami nag-ask ng wisdom galing sa inyo. There are times, Lord, napapagod na rin kami dahil sa mga naging maling desisyon namin sa buhay. But Lord, this morning, we are asking to you, Lord God, give us a new heart. Bigyan mo kami ng bagong puso, Panginoon. Isang pusong tapat. Isang puso na handang makinig sa iyo. Isang puso, Panginoon, na marunong umunawa at magpasakop sa inyo. Alisin mo, Lord, yung old heart namin. Yung old heart na pasaway, yung old heart na hindi nakikinig, yung old heart na manhid na sa paalala mo. Lord, this morning, it is our prayer, Lord God. Operahan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng bagong puso. Alisin mo yung pusong matigas ngayong umaga. Palambutin mo, Banal na Espiritu, kung anumang mga katigasan ng puso, katigasan ng aming isipan na meron dito ngayong umaga. Because we believe, Lord God, you are the only one who can transform our hearts and transform our lives to do your perfect will. Panginoon, alam po namin, tumaas kami, natitiwala kami na meron pa magandang layunin at plano sa amin. We have a great future, a hope coming from you. Pero kung mag-iingat lang, Lord, yung puso namin ngayong umaga, palitan mo ito, Panginoon. May we experience the conviction, Banal na Espiritu, sa aming mga buhay para pumagawa namin ang pinagagawa mo sa aming buhay. Tulungan mo kami magbago, Panginoon. Tulungan mong kauhawan ka namin. Tulungan mo, Panginoon, na maging priority ka namin sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumayo at manindigan, Panginoon, na gawin ang tamang pinagagawa mo sa mundo na gumagawa ng Panginoon na hindi karaayon-ayon sa inyo. Help us, O Lord, this morning to live a new life, Panginoon. Please renew our hearts. I-renew mo po, maging ang aming isipan. I-renew mo, Lord, yung aming pangarap. I-renew mo, Lord, yung aming hopes. I-renew mo po, Panginoon, yung aming mga dreams sa buhay. Na nawa, lahat ng ito ay nakaayon po sa inyong banal na kalooban. Thank you, Lord God, for bringing us your word this morning. At hayaan po, Panginoon, na sa aming pong pag-uwi, sa aming pong pagharap muli sa mundo aming ginagalawan, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, pagpapanibagong buhay, ang pagpapanibagong sigla, Panginoon, sa aming mga sarili at maging sa aming mga pagod na spirito sa umaga. This we all ask in the mighty name of Jesus, who deserves all the praise, who deserves all the glory, and who deserves all the worship that we can give this morning. Sa iyong papulit pagsamba, O Diyos, ito po inalangin namin. Sa tanging pangalan na Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa aming nagpalang umaga po.